Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito, titingnan natin ang ilan sa mga CPU coolers na pwede nyong i-consider ngayong 2025. Mula sa mga budget options hanggang sa mataas na performance model. At tandaan, kung may coins at voucher, gamitin nyo para makatipid pa. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this. Unahin natin itong CPU cooling fan na to. Tishrik, isa itong RGB cooler, meron ding version na walang ilaw, na may 4-pin PWM connector at may option para sa 2, 4 o 6 na heat pipes. Yung 6 na heat pipes ang pipiliin mo kung maaari. At according sa description, gumagamit ito ng pure copper heat pipes at aluminum fins para sa mas mabilis na heat dissipation. Compatible ito sa karamihan ng Intel at AMD sockets, may noise level na 21.7 decibels at may cooling performance na hanggang 135 watts. 2 beses na akong bumili nito, reliable naman. Ginamit ko sa Ryzen 5 5600 at 5500. Laging ginagamit, it's been 2 years, wala pa namang problema. Sunod ang Dual Tower 12 Gen CPU cooler. 90mm lang ito kaya maliit lang, pero ito ang pinakamura dito sa listahan natin. Siguraduhin na 3 fans ang setup para ma-maximize ang cooling, lalo na kung gagamitin sa mas mainit na processor. Ito ang pipiliin mo pag super budget ka talaga. Ngayon, ang kasunod ay ang Deepcool AG620, isang dual tower 120mm air cooler na kayang mag-handle na hanggang 277 watts na load. According dito, kaya kaya nitong suportahan kahit mga high-end CPUs gaya ng i9-13900K. Magandang balance ito ng performance at presyo na halos kasing husay ng ilang entry-level AI o liquid coolers. Meron din ito mas malaking version, yung 160mm ang height. Ito ang Deepcool AK620 Black, isang high-performance air cooler na may 2 fans at 6 na copper heat pipes. May 260 watts na heat dissipation capacity, mababa ang noise level at magandang alternative sa mga mas mahal na air coolers. Nakabili na rin ako nito 3 years ago. Mura lang ito nung unang lumabas, 2,500 lang ang bili ko pero ngayon nagtaas na. Ang susunod para sa budget builds, standout ang Thermalright Peerless Assassin 120 SE. Isa ito sa mga tahimik at mahusay na air coolers na medyo mura din. Karaniwang na nasa 2,000 pesos lang, kaya sulit sa performance na binibigay nito. Ito ang pinaka-common nire-recommend ng mga YouTubers ngayon, mga vloggers online ngayong 2025. At kung liquid cooling naman ang hanap, ang Arctic Liquid Freezer 3 Pro ay isa sa mga pinakamahusay na 360mm AIO coolers ngayon. Malakas ito magpalamig ng high-end CPUs at kadalasang mas mura kumpara sa ibang brands na nasa parehong category. Isa pang AIO option ay ang Thermalright Grand Vision 360 na may customizable display screen at mataas na cooling performance. Nasa 8,500 pesos lang naman ang presyo at maganda para sa mga gusto ng advanced features sa liquid cooling setup. Nilagay ko lang ito dito kung wala kang pakialam sa pera. At ang panghuli, ang ID Cooling FX360 INF, isang budget 360mm liquid cooler na may mahusay na thermal performance at tahimik. Magandang choice ito kung gusto mo ng maayos na cooling na hindi gumagastos ng malaking halaga. Ito ang budget AIO sa list na to. Ngayon, kung ako papipiliin mo, ang gusto ko dito ay ito. Subukan na sa mga basic builds tulad ng 5500 at 5600. Pero kung high-end ang CPU mo, gumamit ka ng AIO. So ayan, ilan sa mga CPU coolers na pwede nyong tingnan ngayong 2025. Mula sa budget hanggang high performance options. Piliin nyo, depende sa build nyo, kung pang budget, mid-range o high-end setup. Kung may mga tanong o gusto kayong idagdag na CPU coolers, i-comment lang sa baba. Maraming salamat sa oras nyo. Ako si GH Tech. Hanggang sa muli.